Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroong isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ito ay mula kay Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Si Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ang kaniyang kumpletong pangalan ay si Abdullah bin Abbas. Ito ay pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ang tatay nito ay si Abbas bin Abdul Muttalib. Yun ay kapatid ng tatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At alam niyo mga kapatid, si Abdullah bin Abbas simulat sa pagkabata ay kasama ni ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa pananampalatayang Islam, isa siyang tanyag na scholar sa pananampalatayang Islam. Hindi lang basta scholar, kundi isang sahabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din siya sa tinatawag na mufassir. Ibig sabihin ng mufassir, siya yung tagapagsalin ng Quran. Yun yung kaalaman na pinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, si Abdullah bin Abbas ay isa rin siyang muhaddis. Ibig sabihin ng muhaddis, siya yung nag-ulat sa mga ahadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direkta sa kanya na narinig niya na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at hindi lang basta marites, kundi ito ay mga authentic na hadis na binanggit niya. Yun ang kanyang inulat mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At sabi sa tarikh, sa kasaysayan, si Abdullah bin Abbas ay humigit kumulang 1,660 yung ahadis na naiulat niya. Imagine natin mga kapatid, napakaraming hadis na pinagmulan niya ay si Abdullah bin Abbas, sapagkat simula sa pagkabata niya ay kasama na niyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ay kanyang pinsan. Kaya dito sa hadis na ito, nababanggitin natin, ang sabi ni Abdullah bin Abbas, ang sabi niya, "Untu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman." Isang araw, sabi ni Abdullah bin Abbas, ako ay nakasakay sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala habang sila naglalakbay, sila ay nakasakay ng kabayo. At sabi ni Abdullah bin Abbas, sinabi daw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya gulam." Ibig sabihin ng gulam, ito yung termino na ina-apply sa isang bata na hindi pa dumating siya sa balik. Ibig sabihin, minor de edad pa lang siya. Kaya sinasabi natin na si Abdullah bin Abbas, simula sa pagkabata niya ay kasama na niyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya habang sila'y naglalakbay, nakasakay siya sa likod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Rasulullah sa kanya, sabi niya, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Sabi niya, tuturuan kita ng mga ilang salita. I will teach you in some matters. Tuturuan kita, sabi niya, ng mga ilang salita na ito ay napakahalaga sa atin. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, unang-una sabi niya na ituturo ko sa iyo ay ihfazillah yahfazak. Ang sabi niya, pangalagaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala at pangangalagaan kanya. Mashallah. Ano ang ibig sabihin ng pangangalaga natin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ang ibig sabihin ng tao na pinapangalagaan niya si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, an tahfaza dinahu wa an tastaqima ala amrihi wa syari'atihi. Ang ibig sabihin ng pangangalaga ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pangalagaan ng tao ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalagaan ng tao ang din, ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nagiging matapat siya sa pagsunod niya sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kahulugan ng pangangalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapangalagaan mo ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay nagiging matapat sa pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. It means mga kapatid, ang isang taong may pagpapahalaga sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapangalagaan niya ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa mga ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time ay pinapangalagaan niya ang batas na ipinadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran. Kaya sabi ni Sheikh bin Baz,
faman hafiza dinallahi faqad hafizallah. Kung sino man ang taong pangalagaan niya ang din, ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na pangangalagaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng pangangalaga sa kanyang alipin, wala ka nang poproblemahin dito sa mundo. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang mangangalaga sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong kayamanan, sa mga pagsubok na matitindi na dumarating sa iyo, yun ay pangangalaga. Angkop sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang pangangalaga natin sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazuk. Ang sabi niya, pangalagaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala at pangangalagaan ka din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalagaan mo yung mga pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng mga mangyayari sa iyo dito sa mundo ay sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang dito sa mundo yung pangangalaga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi hanggang sa kabilang buhay ay pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin na nasa kanya ang pangangalaga niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi niya, ihfazillah tajidhu tujahak. Pangalagaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala at matatagpuan mo sa iyong harapan. Anong ibig sabihin? Sa lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay dito sa mundo, parating may gabay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nag-iisa sa anumang problema na iyong pinagdadaanan o kahirapan na iyong pinagdadaanan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, sapagkat palaging nariyan ang gabay at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang tao na pangangalagaan niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod niya sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo niya sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sabi niya, iza sa'alta fas'alillah. Ya gulam, kapag ikaw ay may kahilingan, ikaw ay humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gusto mo magdua, meron kang kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala, direkta mo itong hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito papasok ang tinatawag na tauhid, ang pagpapakaisa ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo na idaan kung kani-kanino ang iyong panalangin, at ito ay direktang ipanalangin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iza sa'alta fas'alillah. Doon ka humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siyang nakababatid sa lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang nagbibigay, nagkakaloob ng anumang panalangin ng kanyang alipin. At pang-apat, sabi niya, wa idasta'anta fasta'in billah. At kapag ikaw ay humiling ng tulong, humiling ka ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa anumang bagay. Di ba kapag tayo ay nagsasala, palagi natin binabasa ang suratul Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sa iyo kami sumasamba, ya Allah, at sa iyo kami humihingi ng tulong. Yun ang isa sa pinakamahalagang itinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kapag ang isang tao ay nangangailangan ng gabay o tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na ito ay isang gunin niya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat na sa'yo magsumamo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa anumang bagay dito sa mundo na ito ay kabilang lamang sa nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo, sabi niya, wa'alam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. At tandaan mo, sabi niya, o binata, na kahit magtipon-tipon pa, magsama-sama pa ang tao sa buong mundo upang ikaw ay makinabang sa kanila, ay hindi kanila mabibigyan ng benepisyo. Tandaan mo, sabi niya, kahit lahat ng tao sa mundo sila'y magtulong-tulong upang tulungan ka, ay hindi kanila matutulungan, liban na lang kung ano ang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakatulong sa iyo, kahit buong mundo ay tutulong sa iyo kapag ito ay walang pahintulot si Allah subhanahu wa ta'ala, kahit minsan sa kanila ay walang makakapagbigay ng benepisyo sa iyo. Walang makakatulong sa iyo, maliban na lang na ito ay mula sa takda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak aw alayk.
Tandaan mo rin, sabi niya, kahit na sila ay magsama-sama, magtipon-tipon upang pinsalain ka, ay walang ni isa sa kanila na makakapinsala sa iyo, maliban na lang na ito ay tadda o tadhana na ipinagkalob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita natin dito yung tinatawag na tawakkul, yung pagpapakaisa natin, pananalig natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka nangangamba, hindi ka nagkakaroon ng takot sa mga tao o sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nananalig sa kanila, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang pinapangambahan mo. Kahit na lahat ng tao sa mundo sila'y magsama-sama upang pinsalain ka, pagplanuhan ka, kung paano ka wasakin, kapag wala pang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi magtatagumpay ang mga tao na yung sa mga masamang balak nila sa iyo. Maliban na lang na ito ay may kaakibat na tadhana o kapahintulutan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tunay na itinaas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panulat at ang mga pahina ito ay natuyo. Anong ibig sabihin? Itinaas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panulat, tinapos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tadhana, ang kapalaran na lahat ng kanyang mga nilalang dito sa mundo. Bago pa man din nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo, bago pa man din tayo lumabas dito sa mundo, tinapos ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang magiging kapalaran ng bawat isa sa atin dito sa mundo. Wala ka nang dapat pangamba sapagkat ito ay tinapos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang mga tayo mag-isip sa iyo ng masama, kapag walang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay sadyang mangyayari sa iyo, ito hindi mangyayari sa iyo. Sapagkat yan ang konsepto ng tinatawag na qadar, ang kapalaran, ang tadhana ng bawat nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay isinulat na ni Allah subhanahu wa ta'ala bago pa niya nilikha ang mga makhlukat, ang mga nilalang na dito sa mundo. Maliban na lang na ang makakapagbago sa tadhana ng tao ay mismo si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Hindi imposible na babaguhin niya ang tadhana o kapalaran ng kanyang nilalang. Sapagkat siya ang nagkalob sa atin ng tadhana at siya rin ang may kakayanan nagbaguhin ang kapalaran o di kayang tadhana na pinagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang riwaya ng hadis, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu amamak. Pangalagaan mo, sabi niya, si Allah subhanahu wa ta'ala at matatagpuan mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong harapan. Sa anumang pangyayari sa iyong buhay, anumang pagsubok na dumarating sa iyong buhay, palaging nandoon ang awat gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ang isang tao ay pangangalagaan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang kahulugan ng pangangalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin mo ang anumang ipinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, layuan mo ang mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat doon na susukat ang tunay na pagpapahalaga natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat hindi natin kayang layuan ang mga pinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa sa puso ng tao ang tunay na pagpapahalaga o pagkilala niya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggat hindi mo pa kayang gawin ang ipinagoto sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka patutuon na nagpapahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. Sabi niya, alalahanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kaginhawaan at alalahanin kanya sa iyong kahirapan. Masya Allah. Bakit ganun ang pagsasalarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maraming mga tao na maalala lamang nila si Allah subhanahu wa ta'ala kapag sila nasa kagipitan. Magkaroon lamang sila ng pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kung may mawala sa kanilang mahal sa buhay. Kung may mamatay sa kanilang pamilya, doon nila maalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag sila nasa kaligayahan, kasiyahan, sa kagandahan ng pamumuhay, tiyak na nakakalimutan nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Saka lamang nila maalala si Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating pa sa kanila ang matinding pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging dahilan, na maging desperado ang kanilang puso. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung gusto mong magkaroon ka ng pag-aalala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo,
alalahanin mo siya kahit ikaw ay nasa kasiyahan, kahit ikaw ay nasa tagumpay ng pamumuhay. Wag na wag mo kalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil darating ang panahon na ikaw ay dadaan sa kahirapan, ikaw ay susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka kakalimutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fazkuruni azkurkum." Remember me and I will remember you. Alalahanin niyo ako, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at alalahanin ko rin kayo. Kapag hindi mo ako nakalimutan, habang ikaw ay masaya sa piling ng iyong pamilya, kasama ang iyong kayamanan, darating ang panahon na susubukin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ka rin kakalimutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang nakakatakot na mangyari sa atin, mga kapatid. Nagkakaroon lang tayo ng paalala kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay dumarating sa matinding pagsubok dito sa mundo. Pangalawa, kasunod niya, sabi niya, "Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka ma asabak, lam yakun liyukhti'ak." Sabi niya, at alalahanin mo, sabi niya, na ang anumang bagay na hindi itinadhana sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi ito mapapasa iyo. Masya Allah, napakaganda ng pangangaral ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para magkaroon ng kaligayahan ng tao. Doon sa mga bagay na hinahabol natin, na kahit ito hindi tinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, na maging dahilan na nagkakaroon ng fitna ang isang tao. Sabi ng Rasulullah, at alalahanin mo, sabi niya, na ang anumang bagay na hindi tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, kahit anong gagawin mo, hindi ito mapapasa iyo. Alalahanin mo rin, sabi niya, na ang anumang bagay na itinadhana sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay ito hindi malalagpasan at ito ay mapapasa iyo. Anumang bagay na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, kahit na ito ay ayaw niya, kahit na ito hindi niya pagsusumikapan, ito ay kusang darating sa kanya sapagkat ito ay tinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo, sabi niya, "Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr." Tandaan mo, sabi niya, ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala o tagumpay, ito ay nakakamit ng tao na may kasamang pagsasabar o pagtitiis. Anumang aspeto ng ating pamumuhay dito sa mundo, kahirapan o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mariin na dapat malaman ng isang tao. Na yung tagumpay ng tao, yung tagumpay ng tao dito sa mundo at ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nakakamit ng tao na may kaakibat na pagsasabar, pagtitiis kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal farja ma'al karb, at ang kaginhawaan, ito ay may kaakibat na kahirapan. Ang kaginhawaan, ito ay sinusundan ng kahirapan. At sabi niya, wa anna ma'al usri yusra, at ang kahirapan, ito ay sinusundan ng kaginhawaan. Ganyan ang buhay natin dito sa mundo. Minsan, dumarating sa atin yung kaginhawaan, then after that, susundan nito ng isang miserableng bagay na hindi natin magugustuhan. Ganun ang buhay natin sa mundo. At pagkatapos ng kahirapan na yung sabi niya, ito ay sinusundan na kaginhawaan ng tao dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa pinakamalaking aral na mapupulot natin dito ay ang magkaroon tayo ng tauhid. Ma-develop sa puso natin yung tinatawag na tauhid, yung pagkilala natin sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yung magkaroon tayo ng tinatawag na tawakkul, yung pananalig natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi tayo umaasa o nananalig sa ibang bagay o sa kapwa nating tao o sino mang may kakayanan, kundi ang pananalig natin, ito ay nakaugat sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.